Isa pong political analyst kasama natin ngayong umaga, si Dr. Gary Ador Dionisio ay Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Magaling na eskwelahan yan. Tsaka, mukhang criteria nila, hindi lang matalino, dapat gwapo pa. Doc Gary, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga po, Sir Angelo, at sa inyong mga tagapakinig. Thank you for joining Dean, ha? Kaya ako nabanggit, sabi ko, gwapo't matatalino ang criteria nyo sa inyong kinipilang estudyante kasi dyan graduate yung anak ko eh. Ganun po ba? Ano po bang course ng anak nyo? Ayun, diplomacy. Okay. Si Palmones. Si Jan po ata yun. And governance. Nasa flying school na ngayon. Opo. Anyway, Dean, nakita nyo naman yung pagbubukas kahapon ng impeachment trial, ano? Bilang isang political analyst, anong basa ho ninyo? Well, yung nangyari kahapon ay may hahantulad natin kung paano talaga gumagana ang demokrasya. So, ang sabi natin, making democracy works. Ito po yung description natin sa nangyari kahapon na kung saan narinig natin na nagsimula na yung Senate bilang sa impeachment court. Nagpresenta po ang mga senador kung sino po ang magiging kanilang presiding officer. At the same time ay nakita rin po natin yung presentasyon ng depensa at ng prosecution. Although may mga maaaring hindi tayo nagustuhan. For example, may mga statement na ilang mga senador na very condescending dahil hindi naman kailangan sabihin na magaling ka kung ikaw ay nag-aaral sa UP o sa Ateneo. Kami sa Lasal, maganda rin naman ang aming college tatlo. So, correct! So, hindi naman dapat na maging gano'n ang ating batas. But anyway, kaya talaga ang demokrasya, may pagsang-ayon tayo, may mga pagtutol, may iba't ibang mga opinion at tingin ko ito yung kagandahan din dahil kung ang ating mga institusyon ay nagtatrabaho or we have a very strong and working institutions, kumbaga, mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na depensahan ang kanilang mga sarili sa usapin, lalo na on accountability. Kasi nga po, ang impeachment, ang sinasabi ko mo lagi, isa po itong political education process. Kailangan pong malaman ng mga mamayan natin na involved po ang bawat isa dito, hindi lang po ang prosecution, hindi lang po ang depensa, maging ang mga senador. Kaya dapat nga po natin silang obserbahan ano po magiging kondukto nila dahil lang sang-ayon po dapat meron po silang sinumpang salaysay na katungkulan na kailangan maging silang impartial. Pakinggan po nila ang ebidensya, iwasan po nilang gumamit ng mga termino na maaaring mag-provide ng mga bias insinuations on their end at ang taong bayan po dito at yan today ang dapat makinabang. So ito po yung mga initial na observation po natin dito sa impeachment trial, Sir Angelo. Pero at the onset, ang sabi na kaagad ni Presiding Senator Judge Chis Escudero, 16 ang votes na kinakailangan to convict the Vice President dahil yun ang itinatadhana ng saligang batas. Katulad nga rin po ng sinabi ni Presiding Officer Senator Escudero kung ano pong nakalagay sa saligang batas. Kasi nakalagay po doon ay all members, pakinggan po natin yan. Although syempre, again, sinasabi nga rin po natin, maaaring may ibang interpretasyon din po ang ating mga sa legal profession dahil all sinasabi ay yung all provision, paano kung ang isang senador ay hindi makapag-dispense po ng kanyang mga trabaho? Halimbawa po, isipin na po natin, kung yung nabanggit po ng ating konstitusyon ay 24 yung ating membro, tama po ba? What if for example ay 18 dyan ang natira at marami sa mga sabihin natin ay 6 na mga senador pa ang nakulong or nagkasakit or nawawala. So, ibig sabihin po ba ito ay hindi na natin pwede ma-observe ang number 16. Or for example, 14 po. 14 na lang natira dyan or 15. Paano po halimbawa kung merong COA commissioner, chairpersons, commissioners, or COMELEC chairperson ang ma-impeach or ombudsman at ang natitira lang po ay nasa 16. Kailangan ba ay lahat sila ay subang-ayon? So, by operation of law, syempre, baka pwedeng tingnan din maigi kung yung 2/3 vote. Again, lahat po ito ay assumption at this point. Kaya nga, sinasabi lang po muna natin, importante na may simulan talaga ang trial, tulad nga nangyari kahapon, at the same time, may present talaga yung lahat ng ebidensya, both
ng prosecution at ng depensa, no? Kailangan Oo. po natin talaga makita, marinig ang ebidensya dito, Sir Opo, Angelo. opo. Pero ang sinasabi nga, impeachable offense, ano? Kung pinakamabigat ang kaso among the articles of impeachment, ano, yung pagbabanta ni BP Inday kina Pangulong BBM, First Lady at dating Speaker Martin Romualdez, um, kung kayo ho, isang political analyst, yun ho ba yung pinakamabigat para unahin? Well, kailangan po nating makitang maigi, no? Kasi ikaw po ay, sabi nga ni Attorney Season kahapon, siya po ay hinalal ng Mm-mm. 32 million. No? Although hindi ko rin talaga makita ang connection, no? Dahil hindi naman porket hinalal ka ng 32 million ay pwede mo nang gawin ang nais mong gawin kahit ito ay labag sa konstitusyon. But assuming we follow that same logic, Sir Angelo, no? Na Mm-mm. yung 32 million Philippine people, yun ay iyong binigo dahil ikaw ay nanumpa bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, natutup din ang saligang batas at magiging magandang ehemplo, magiging isang modelo ng ating Tawaran. ng bansang Pilipinas. Pero kung Oh. ikaw ay nagpakita nga ng ganyang mga statement at hindi ito joke, di Oo, ba? oo, oo. So, ibig sabihin, binigo mo yung 32 million na taong bumoto sa iyo. Kaya, tingin ko, isa ito sa importanteng characteristics na dapat talagang tignan. At kung ito ang naging desisyon nga ng prosecution team, no, na isa lang bilang pangunahing issue, siguro ang layunin talaga ito is also part of their strategy to also reach out dun sa mga bumoto dito kay VP Sara na tingnan nyo yung binoto nyo ay hindi tumupad sa kanyang tungkulin at bagkos ay hindi naging magandang modelo. Dahil bakit kailangan mong i-threat, no? Siyempre, sa global governance tayo, Sir Opo, Angelo, opo, no? Yan opo. po yung ating programa. Oo. First time tayo nakarinig na isang vice presidente na nag-threat sa Pangulo in public. Mhm, mhm. Di po ba? So, ang hirap po yun i-reconcile, ang hirap po yun tanggapin. So, kahit anong political color po natin, sana po yung basic decency, yung ating basic na observation or ethics bilang public servant ay kailangan po natin itong paninigan. Yung pagtitreat po ay isang malaking bagay po yan. I believe hindi lang po yan ay hindi lang po ito usapin ng freedom of expression, no? But Mm. rather may accountability po ito. But nevertheless, pagkakatiwala po natin sa impeachment court kung ano po ang magiging pagbasa, pagsusuri nila sa naging pahayag na ito ni VP Sara. Oo, and then sana nga po wala nang mga bagong incidents pa, no, na po pwedeng magpa-delay dito. Katulad noon na bigla okay lang sana yung panalo ni Alex Yala, no, ha? Opo. Kahit yun may divert ng konti ang atensyon natin, maganda yun. Pero yung pagkakahuli kay paghuli kahapon kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor dahil sa campaign contribution, that's another story. Nasa Sandigan Bayan naman yon. Tapos may mga lumulutang pang, again, yung mga 18 Marines, tapos yung paggamit kay dating Secretary Bonoan bilang state witness against Martin Romualdez. Yun yung mga usapin na sa tingin nila po pwedeng magpa-delay dito sa mga usaping ito din. Yeah, posible po yan. Lalo na nga po ito sa issue rin ng, although flood control concern pa rin tayo. Na, mukhang, tama po nabanggit nyo nga kanina, no? Parang ang hirap din naman talaga ituring na state witness si Bunuan dahil ang primary indicator or category ng pagiging state witness, ikaw yung least guilty. Ay, ikaw yung, no? So, masyado kung, ang hirap namang maging least guilty kung tumanggap, halimbawa, binigay mo ang kontrata na 2.5 billion dun sa anak mo at ikaw ay secretary, di ba? So, parang ang dami mong mga involvement, no? So, at kasi ikaw ang pipirma ng lahat ng flood control project, yung mga USEC, dadaan lang sa yan. But anyway, again, ito po yung dapat wag din tayong ma-distract, no? Kung tutuusin, importante pa rin po talaga na maging focus sana po yung ating mga senador at nagtuloy-tuloy po itong prosesong ito dahil ito po ay maging learning experience po sa atin na yung culture of impunity. No one is above the law. Lahat po ay may pananagutan. And of course, this is also an opportunity for VP Sara kung ang tingin po niya at ang kanyang mga defense lawyers ay wala lang pong paglabag sa Constitution. So be it po. Suriin po dapat ito ng impeachment court. So wala po tayong judgment at this point. Ako rin po ay interesado
na mapakinggan ang lahat ng mga testimonya ng ating ng mga witness on both sides. Lagi po namin tinuturo sa aming pong mga estudyante, dapat po ay evidence-based with scholarship ang ating pong pamantayan in terms of arriving ay conclusion. So yun po yung paniniwala po natin. We're still waiting for the evidence at credible at hindi po to tainted para ito po ay magdaan, maging daan para sa pagpapasya ng ating impeachment court. Alam mo din, nice, it's a nice opportunity na makausap kayo. Kasi nga po, ang tingin nila sa politika ng Pilipinas, masyadong immature. Hindi kamukha sa ibang bansa. May problema din naman. May corruption din naman sa Thailand. Sa Japan, may mga kahalintulad na problema naman sila din doon. Pero sa kanila, ang issue ng leadership is not an issue of economic survival. Dito sa atin, pagka nagkakagulo ang mga politiko, naapektuhan ang economy natin eh. Di ba? So, kung ano naman magiging outcome nitong impeachment trial na ito, mukhang magmamanifest kung ano yung level ng maturity din natin. Whether it's conviction or acquittal, di ba? Ang ipapakita natin is parang nagle-level up din naman siguro yung level ng maturity ng politika sa Pilipinas, Dean. Maganda po yung naipunto mo, no, na may mga komento nga about sa ating political system. Primarily ang mga naging komento nga dito, we have a very weak institution, very personalized kasi nga napakataas ng ating page rank system. At ang katotohanan din po talaga ito, makikita ng maigay yung ating Senado ngayon, no? Kaya siguro parang nagiging sparring partner yung ibang mga tao kasi whether we like it or not, ang taas po ng ating dynasty sa bansang ito, no? Kaya may ganyan ka pong mga obserbasyon dahil tingnan mo sa Senado, ilan yung magkapatid diyan. Kaya makita mo maigi, so parang nagkakampihan, no? So kailangan mo tawagin si ate, kailangan mo tawagin si kuya para suportahan ka, no? Yun nga po yung isa sa mga kinakalungkot natin. And hopefully po, I mean, this will be an opportunity for us, this impeachment case. Sana po ay matuto na po tayo dito, lalo na ito po ay nakakabit din sa ating 2028 national and local election na kung saan siguraduhin po talaga natin, no, na ang public service ay hindi po itong political affair. Hindi po dahil may apelyido ka, it will be your key, no, or guarantee para makuha ang mga posisyon sa gobyerno. Sana po ay malagpasan na po natin yan, unti-unti, hindi yan overnight, pero on the other hand, it will help to also educate po yung ating mga mamamayan, no? Kaya nga po, kami rin po ay merong bahagi ng tinatawag naming Bantay Senado, Sir Angelo, kung nabantaan po yun. Yes. Apo. We're doing a lot of mga community watch party or mga tambayan para at least hikayatin po namin yung aming mga kapitbahay, mga kabarangay na panoorin po ang impeachment, tapos we will facilitate po ng isang open forum at tanungin kung ano po yung kanilang mga naintindihan o naunawaan dito. At siguro maganda rin po talaga kung ang ating impeachment procedure ay nasa Tagalog or perhaps may translation din po halimbawa sa Bisaya o sa Ilocano. Sana kung sasuggest po ako sa Senado ngayon, katulad sa United Nations, no, Sir Angelo, di ba? May iba't iba kang mga translator from different languages. Baka pwede namang kaya appeal ko kay Senate President Wing Gatchalian, baka mag-allocate naman sila ng mga, parang i-interpret sa Bisaya, sa Cebu. Translator po. Yeah, mga translator po. Sa iba't ibang lengguwahe para ito po ay maabot ng masa at maintindihan maigi. So, maganda po sanang maging yan. So, even yung depensa, even yung prosecution, ay marinig po natin ito. Pakatulong. Ipaparating natin din yung inyong suggestion. Maganda. Para nga mas malawak ang intindi ng ating mga kababayan. In the meantime, thank you for joining us again and have a great morning and tawag ho kami uli din sa iba mga Sige po, anytime po. Salamat po at again, maraming po salamat for this opportunity. Bantayan po natin ang ating Senado at maging aktibo tayo mamayan. Maraming po salamat. Salamat po. Si Dr. Gary Ador Dionisio, ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Radyo natin nationwide.